section, grade 7 pa po yun. Nagsusuntukan na po. Eto na, tinawag na, Mama, nagsusuntukan po si ganito, tsaka si ganyan. Sabi ng isang teacher, ay ako, alam ko na yan, surprise yung teacher. Yung surprise advisor niya, mamukat-mukat niyo po, totoo pala nagsusuntukan. Parang ang sakit naman sa part na parang somehow nag-expect ka na isusurprise ka. Yung pala may dadalhin ka sa guidance. Aray ko. Nakakatuwa yung mga bata. Sobrang, makukulit po talaga pag mga grade 7. Pero masasarap sila magkwento. Pakikinggan mo talaga. Sinurprise din naman nila yung teacher nila. Bumawi sila. At nag-sorry yung mga bata. Napaka-ulit. Sabi kasi ma'am, tinanong ko, bakit mo kayo? Sabi mo, gawa di ginawa ko. Napaka-pipil yung bata. But anyway, alam niyo po, mahal na mahal ng Diyos ang mga nagtuturo. Amen po ba? Mahal na mahal ng Diyos ang mga nagtuturo. Pinapahalaga ng Diyos ang mga nagtuturo. But I believe, mas mahal ng Diyos ang mga nakikinig. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ng Diyos ang nakikinig. Ayan. So wala mo lang sleeping today, no? After na lang ng service tayo with Liv, I know na may mga iba sa atin, pagod, puyat, may mga kanya-kanyang ginawa. Ngunit naniniwala ko na tayo pagbibigay ng pagtuon sa mensahe ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Bago po tayo manalangin, tuluyan lumapat sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano po yung mga napag-usapan natin nung nakaraang linggo? What is the offer of God? Ano-ano nga po yun? Una, gift o regalo. Ano yung regalo na yun? Bagong buhay. No? Yung ginanggap natin si Jesus Christ, hindi lang tayo sumimba dito. May tinanggap tayo. At yun po ay bagong buhay. Pang walang hanggang buhay. Pangalawa po, relationship. Ayan, tumanggap ka ng ino-offer o inaalay ng Diyos. Ito yung relasyon kasama siya. Pangatlo po, and lastly, tinanggap mo ang pamilya ng Diyos. Kaya ka naririto. Because you are belong in this family, the body of Christ. Tayo po yung tumayo at tayo mananalangin. Aming Diyos Ama, salamat po sa inyong kabutihan. Patuloy ka namin pinapupurihan sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong ginawa sa krus upang kami maligtas mula sa aming mga kasalanan. Nang sa gayon kapag kami nananalangin, kapag kami ay lumalapit sa Ama, ang nakikita niya ang iyong imahe. Salamat o Diyos na kami naririto, dinala mo kung bakit kami nagtipon-tipon. Ito po'y dahil sa iyong grasya, Panginoon, wala nang iba. Hayaan mo po na anuman ang iyong mensahe na ipapadali sa iyong lingkod ay maunawaan ng mga nakikinig sa tulong ng banal na Espiritu. Ikaw ang magpaunawa, ikaw ang magbigay ng karunungan, mababaw o malalim na katuruan ay aming lubos na matanggap at maisabuhay. Maraming salamat po na alam namin uuwi kami na bago ang buhay namin. Uuwi kaming may nabagong ugali sa amin. Uuwi kaming may nabagong pananaw, na bagong buhay na aming lalakaran. Maraming salamat o Diyos. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Remove any distraction in the mighty name of Jesus. At against, O God, your will. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Dahil napag-usapan natin nung nakaraan ang tungkol sa pamilya. So, let's talk about family. No, what are the problems pagdating naman sa pamilya? No, alam natin na nangyayari dito sa Church of Hope. No, hindi na tayo lalayo, hindi ito sa pamilya natin. Pag-usapan natin, no, sa pamilya na kung saan marami na tayong nasaksihan, marami na tayong na-realize, marami na tayong natutunan and everything. No, at hindi lang lamang to sa Church of Hope nangyayari, maraming pamilya, even biological family nangyayari ito. No po, maraming nagsasawa o maraming nangangayaw. No po? Dumating na rin po ba kayo sa puntong gano'n? Ako po, guilty po ako. No? Nangayaw na rin, napagod na rin, o nahirapan. No? Dumarating sa punto na ganyan. No po? At maraming rason kung bakit nangyayari po yun. But I only see two
things or reason kung bakit. At yun po, na po isa sa ating mga pag-uusapan. Una na nakikita ko po na dahilan, ready na po makinig, ayan, sa ating pong mga kapatid. Una pong dahilan kung bakit may nangangayaw sa isang pamilya. Ito yung pamilya ng Diyos. So po, ito yung hindi kayang umalis sa kasalanan o hindi kayang bumitaw sa kasalanan. Kaya nangangayaw pagdating sa pamilya ng Diyos. Pangalawa pong dahilan, na-overwhelm sa gawain. Nararamihan siya sa ginagawa. Kaya umaalis. So, yung unang dahilan, yung hindi kayang bumitaw sa kasalanan, yan po ay non-negotiable, mga kapatid. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na po yan pinag-uusapan. Yung ganyang uri ng parte o ganyang uri ng tao na po, hindi niya tunay na natanggap ang Diyos. Dahil ang tunay na nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos ay nakikita ang kabanalan ng Diyos. At kapag nakita niya ang kabanalan ng Diyos, matututunan niyang mangayaw o magalit sa kasalanan. No po? Hindi agad-agad na po. Kaya sinabi kong natututunan. Because it is not in right away ayaw mo na. Hindi. Eventually. Sino po dito yung ganon? Yung ilang taon, parang nakita mo sa sarili mo, ay, hindi ko na ginagawa yun. Dahil po yun sa tulong ng Diyos. No po? Ganon yung nangyayari kapag nakatanggap na sa Panginoong Hesukristo, no po, natututunan nating lumayo at nangangayaw tayo sa kasalanan. At wala tayong magagawa dyan, kundi ang Diyos lamang, no po. Kunwari lang na yung mga ayaw pa rin umalis sa buhay ng makasalanan. No po, iba yung nagkakasala sa lumalakad pa rin sa kasalanan. No po, may mga tao na ayaw na sa kasalanan, pero dahil tao tayo, nagkakasala pa rin tayo. Iba po yun, no po, linawin ko lang po. Wala taong perpekto, ngunit mayroong mga taong ayaw na sa kasalanan. Ngunit nagkakasala pa rin dahil nga tayo po ay nasa physical na katawan, which is makasalanan to makasalanan tong physical body natin. Pero may kagustuhan ka ng magbago. Isa po yun. Ano po? Yun po. Pangalawa, yung sinasabi nating rason, ito yun yung mga na-overwhelm sa gawain. Yung ang daming sobrang ginagawa na stress na siya, hindi na siya umaayaw na. No? Attend kayo dito, join kayo sa ministry, o yan, may practice, may rehearsal, gawin niyo to, gawin niyo yan, at marami pang iba. No po? Maraming nangyayari po ito sa nakararaming Kristiyano. No? Kung bakit sila umaalis because of too much tasks. No? Maraming masyadong ginagawa. Ang tanong po, yan po ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Po, yan po ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Now, our topic for this morning is, pinakamahalaga. There was an event po sa Bible na kung saan ang isang tao ay nagtanong kay Jesus Christ. Sabi niya kay Jesus, ano po ba talaga ang pinakamahalagang utos? Diba? Ilan ang utos na binigay through Moises? 10. Ano po? 10 utos. Kaya tinanong niya, ano ba talaga? Alin ba talaga dyan ang pinakamahalaga? No, siguro, feeling ko siguro na-overwhelmed din siguro ito sa 10 na kailangan, kailangan sundin. Basahin natin from Matthew 22, verses 34 to 40. Pwede kong pa-help ako, may iba pa namang mic. Tulong ako sa pagbasa. Loud and clear. Sabayan niyo po si Kim, ating tagapagbasa. Mateo 22 verse 34 to 40. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa utusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ayan, mga tagapagturo po sila po, Pariseyo, sila yung, magkaiba po yung Sadducees na po and Pharisees. Yung mga Pariseyo, sila po yung mga middle class, no? Pero mga tagapagturo po sila na, mga common people na mga nagtuturo. Pag sinabi naman po Sadducees, they were yung mga mayayaman. Sila yon. Sila yung mga mayayaman. Sila yung mga nakaupo sa mga majority seats sa temple, no? And they are all they only believe Torah. No? Torah lang. Yung sinulat ni Moises at hindi sila naniwala about yun kay Jesus. No? At gusto nilang subukin, sabi doon, di ba? Gusto nilang subukin si Jesus. Ayun, no? Nagtanong kay Jesus upang subukin, upang subukin si Jesus. Kaya pala. Ayan. At basahin naman po natin yung nasa kabilang perspective o kabilang mata naman. Ito kay Matthew to. Ngayon basahin natin yung pababa nung kay Mark. No? Marcos 12:32-33. Sabi po dyan, sabihin niyo ako, wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po. Ayan, yun yung sagot niya. Sige po, pakibasa. Tama po, guro. Tama po, guro. Totoo ang sinabi niyo, iisa nga ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga Ayan. Para po doon sa mga nararamihan sa ginagawa. Kapatid, hindi po marami yung pinagagawa ng Diyos. No, yung 10 utos nga, ginawa niya na lang 2. Di ba po? Hindi marami yung pinagagawa niya. Anong sabi doon? Ibigin ng Diyos ang higit sa lahat. Diba? With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Tapos yung pangalawa, ano po yun? Ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapatid, the commandment of God is not yung nakastaad po dito, pinakamahalaga na pinagagawa ng Diyos. It is not about joining all the ministries. It is not about memorizing the whole Bible na po. Hindi po ito yung kailangan mong pumunta sa church 3 times a day, di ba? Those are not the things na pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Ang gusto niya para sa atin ay una, mahalin siya. Di ba po? With all our hearts, with all your soul, with all your mind, with all your strength, kapatid. At yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Di ba po? Love your God. Unahin mo siya sa lahat ng pagkakataon. Pag nagising ka, what you do? Bukas ba agad ang cellphone? Tingin ba agad sino nag-chat? Si Lord muna, no? We pray. No? Bago ka umalis ng bahay, what we should do? We pray. Pagkasabi ni Lord na, it's time to read my word. What should we do? We should read. Amen? Pag sinabi naman ni Lord na, pahinga na, tama na yan. Para hindi ka sobrang napapagod. What should we do? Pahinga na tayo. No po, when we love God, we should prioritize Him. Unahin natin siya. No po, pangalawa, ibigay natin yung best para sa Kanya. Pangatlo, sundin natin siya. No po, sabi sa Kanyang salita, if you love me, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo talaga ako, sundin mo ang puso mo. Sinabi ba ito? Di ba ang sabi, sundin mo ang aking mga salita, ang aking pinagagawa sa iyo, kung tunay mo kong mahal. Ano po, umising ka, give praise to the Lord, magpasalamat tayo, humingi tayo ng gabay, and we love
We should love our neighbors, hindi lang kapitbahay, kundi yung mga tao sa paligid natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalin mo ang mga tao nasa paligid mo. Sa kabila, love others. Love other people. Sinabi ba ng Biblia na mahalin mo ang sarili mo? Sinabi ba ng Bible? Anyone can give me the verse that states o nagsasabi na mahalin mo ang iyong sarili? Anong sinasabi palagi ng Biblia? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo at igalang mo ang iyong mga magulang, di ba? Alagaan mo ang iyong anak, disiplinahin mo sa tamang pamamaraan. Bakit hindi sinasabi ng Biblia na mahalin mo ang sarili mo? Bakit ba? Kasi walang taong hindi nagmamahal sa sarili mo. Believe me, walang taong hindi nagmamahal sa sarili. Pag-ising mo pa lang, gusto mo maganda ka na tama? Di ba? Pag-aalis ka, ayaw mo mabaho, hininga mo. Kasi mahal mo sarili mo, tama? Yeah, baby. Hanggat maaari gusto mo maabot yung pangarap mo, tama? Because you love yourself. That's not bad. Hindi masamang mahalin ang sarili. Hindi siya ipinuutos dahil alam ng Diyos na mahal mo ang sarili mo. Kaya ka nga minsan umiiyak kasi sinasabi mo kasi nila ako. Ganito sila sa akin. O, di ba? Sa akin. Diba? Minsan mga daliri nakaturo sa iyo because you love yourself. Diba? At anong ibig sabihin ng pag-ibig? Diba? Pag-usapan natin what is that love? Ayun po, love your neighbor as yourself. Ayan, basahin po natin. 1 Corinto, chapter 13, verses 4 through 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Amen. Hindi magsarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Pwede po bang hindi lang si Kim yung magbasa this time? Basahin natin to. No po? Salita ng Diyos coming from 1 Corinto chapter 13 verses 4 through 7. Want already? Sabay-sabay po tayo. Ano po? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, ni makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatiyaga hanggang wakas. Kanina pa natin sinasabi that we should love our God. Amen? And sabi, we should love our neighbor. Ate, paanong paraan ba dapat mahalin? Ayun, yan ang pag-ibig, Maging matyaga. Tingnan mo yung katabi mo, naging matyaga ka na ba dyan kahit isang beses? Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. O yung kamag-anak mo ba na masama ang ugali, napatawad mo na ba? Because that is love, kapatid. Yan ang pag-ibig. Yung kapitbahay mo, na-share mo na ba si Jesus? That is love. Kapatid, being a Christian is not easy. Sabihin mo sa katabi mo, hindi madaling maging Christian. Pero worth it. Amen? Because listen to this, kapatid. Kung gusto mo isulat, gusto mo i-take note, i-jot down. Listen to this. Being a Christian is not just about loving Jesus. It is also about loving Judas. Hindi lang mahalin ang Diyos, kundi mahalin din ang mga taong hindi kamahal-mahal. Bakit po? Kasi yan ang ginawa ng Diyos. Jesus loves Judas, knowing Judas would betray him. Kahit alam ng Diyos, pagtataksilan siya ni Judas, minahal niya pa rin. Ini-involve niya si Judas, tama? Sa pulong, tinuturuan niya, nakikisama siya,
kumakain, umiinom siya kasama si Judas. Diba? Ang daling sabihin na ikaw ay Kristiyano. Ang daling sabihin ako, Kristiyano ako. Pag tinanong, sino dito yung Katoliko? Sino dito yung, M's? Sino dito yung incomplete? Sino dito yung mga, di ba? Ang daling sabihin, tapos sino dito yung Kristiyano? Taas kang kamay, kasi you are proud, di ba? Pero pagdating sa ipapakita na yung pag-ibig ng Diyos, maraming nag-fail. Kasi hindi siya madaling gawin. Diba? Hindi siya ganun kadaling gawin. Kasabihin dito sa church, huwag ka na dito, pasaway ka naman. Huwag ka dito. Hindi ka naman nakikinig, natutulog lang yan pag huwag ka na dito. Madaling magsabi, mag-hate sa ibang kapwa, no? May bisyo yan, huwag na yan dito, no? Kilalang salbahe yan, huwag na yan. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ganyan. Ikaw, tingnan mo yung sarili mo ngayong oras na ito. Bakit ka ba narito? Nandito ka ba kasi mabuti ka? Hindi, isa ka ring marumi na pinulot ng Diyos at nilinis lamang niya. Kaya kung meron man na taong papasok sa simbahan mo ito, kapatid, may I remind this church, all eyes on me, all ears on me right now, kapatid. Listen to this. We are all sinners. Lahat tayo nagmula sa kasalanan. Amen? Nilinis lang tayo ng Diyos. At ginawang maayos. Diba? Jesus didn't come to for those who are healthy. Hindi siya pumarito sa lupa para sa mga malilinis na at magagaling na. Pumunta dito si Jesus Christ sa lupa para sa mga makakasalanan at gustong maging malinis. Amen? Nanggaling din tayo sa kasalanan, nilinis at dinamitan lamang tayo ng katuwiran. Kapatid, ang gusto ng Diyos, abutin natin ang mga taong nabubuhay ngayon sa dati nating pamumuhay. Naiintindihan ba natin? Na ikaw dati ganito ka, tapos binago ka ng Diyos, tapos may nakita ka, kakilala mo man o hindi, close mo man o hindi, na yung dating buhay mo, pinapamuhay niya ngayon, yun yung gusto ng Diyos na abutin mo ngayon. Dahil yung storya mo, yung testimonya mo, ay magiging vessel sa blessing ng Diyos para sa tao na yun. Dati kang drug addict, dati kang wala kinikilalang Diyos, yung mga taong ganun ngayon, pag nakita nila ang buhay mo na binago ka ng Diyos, sasabihin nila, pwede palang lumapit sa Diyos. Kasi patunay ka di ba? Na binago ka ng Diyos. Dati kang mabisyo, alak, yosi, yung mga taong ngayon, pwede palang magbago kasi nakikita nila sa'yo. Di ba? O dating adik ka sa pornography, dati kang galit, puno ka ng galit. Pag nakita ka nila, pwede palang makalaya. Dati kang masamang ugali mo, lagi ka nagmumura, nananakit, mapanghusga ka, chismosa ka. No? Pwede palang maging malinis sa harapan ng Diyos. Dati kang dumaranas ng depresyon. Pag nakita ka nila, pwede palang maging masaya. Your story, your testimony should be a blessing to those people. Huwag mong sayangin ang buhay mo, kapatid. May purpose ka. Sabihin mo sa iyong sarili, may purpose pala ako. Kapatid, hindi ka lang nagkasala na ganun-ganun na lang. Hindi ka lang inakay ng Diyos patungo sa pag-ibig niya. Huwag kang mahiya sa story mo. Gagamitin ka ng Diyos for His kingdom and for His glory. Ate, nakakahiya i-share yung dati kong buhay. Nakakahiya, baka pagtawanan. Kapatid, huwag kang mahiya kung ang Diyos ang mabibigyan ng palakpak at ng pagpalakpak at ng glory. Amen? Kapag kinuwento mo yung story mo, dati akong ganito. Diba? Kaya hindi ka magamit-gamit ng Diyos. Puno ka ng hiya, puno ka ng yabang. Gusto mo ang imahe mo, maganda ka lang. Gusto mo ang imahe mo, ang pogi mo lang. Ayaw mo magmukha kang ewan sa harap ng ibang tao. Kapatid, hindi yan ang gusto ng Diyos na buhay para sa iyo. Mas magmumukha kang maganda, glorify, holy, guwapo, at mayaman kapag ibinahagi mo yung story mo.
Kapatid, hindi lamang spiritual na buhay ang binubusog ng Diyos kapag nagpagamit sa Kanya. Pati wallet mo, binubusog niya. Totoo po yun. Pati wallet mo, bubusugin niya. Hindi ko po yung sinasabi para magpagamit kayo sa Diyos. Oh, wait lang. Saan ba magpapagamit? Pupunuin ang bulsa. Hindi po totoo po yun. Kaya po minsan hirap na hirap tayo sa financial na pamumuhay natin. Hirap kang magpagamit sa Diyos. Subukan mo. Tinetest kita ngayon, kapatid. Subukan mong magpagamit sa Diyos to give Him glory, to give Him honor. Tell other people about your story. Na ganito ka dati, binago ka ng Diyos. Walang ibang makakapagbigay ng magandang buhay kundi ang Diyos lamang. Hindi ko lang ewan ko lang kung hindi kayo tumayo dito at magpatunay na ang Diyos ay tunay na nagpapala. Kapatid, may purpose ka. Mahalin mo ang mga taong nasa paligid mo sa pamamagitan ng pagsasabi o pagpapakita na ito yung binago ng Diyos sa akin. Amen? Kung nag-struggle ka, ate, parang hirap pa akong kwento kasi hindi pa nagbabago eh. Yun lang. Hindi, may pag-asa, kapatid. Kaya nga tayo tinawag na Church of Hope. Amen? Siya lang ang nag-amen, no? Kaya tayo tinawag na Church of Hope. Because that hope is not the hope that we can find here on earth. Hindi ito yung pag-asa na natatagpuan sa mundo lamang. Ang pag-asa na meron tayo ay Diyos na buhay. Ito yung kayang gumawa ng mga milagro. Diba? Ikaw yung dating isang kahig, isang tuka. Pag nakita ka nila ngayon, what a beautiful life. Ikaw yung dating kawawa. What a beautiful life that you have. Bakit kami ganyang buhay? Gusto ko rin yan. Ang sasabihin mo, may Diyos kasi ako sa puso. Gamitin mo yung storya mo, kapatid. Huwag kang umupo lamang. Huwag kang mabaon sa upuan lamang. Gamitin mo yung storya mo para may mabagong buhay. Kapatid, hindi mo naman kailangan na, kailangan 30 tao mabago pa dahil sa akin. Hindi. Kahit isang buhay lang, kapatid, mahalaga na yun. Pray for that one person that you can share Jesus. Huwag kang lalapit sa mga tao na, itsura mabait, sobrang bait. Kayong lalapit po, lapitan nyo yung mga parang mukhang wala ng pag-asang magbago. Kasi doon mas mapapatunayan ang kabutihan ng Diyos. Minsan kasi tayo mga Kristiyano, ang papangit din ng ugali. Lalapit lang tayo doon sa hindi mo ka makasalanan para feeling mo, ano ka din, banal ka din. Hindi. Jesus ate and drank with those sinners. Si Jesus mismo, lumalapit siya sa mga makakasalanan. At sa bagay na yung kapatid, hindi siya ang na-influensya, siya ang nag-influensya. Kapag lumapit ka naman, ito naman mga kapatid, pag lumapit naman tayo dun sa mga tao, wala sa Diyos, huwag naman ikaw ang magpadala sa kamunduhan. Ano po? Ikaw ang magdala sa kanila tungo sa Diyos. No? Do not let them influence you. Let your life be used that you will influence them sa pamamagitan ng istorya mo. Naniniwala ko na mga tao dito sa Church of Hope may magagandang storya. Amen? Dating ganito, dating ganyan. Gamit natin yun, kapatid. Kasi kung mawawala na lamang tayo dito sa mundong to nang hindi mo nagamit yun, I don't think that you love God. No? Hindi ko kayo kinu-question ng walang ebidensya. Ngunit, ang sabi sa kanyang salita, ang tunay na nagmamahal sa akin ay sumusunod sa akin. At ang pinagagawa ni Lord, love your God and love your neighbor. Kapatid, hindi sapat yung tapik. Share Jesus. No? Hindi sapat yan. May pagkakataon na yun lang yung muna yung pinagagawa ni God, pero hindi ka dapat matapos sa bagay na yun. No? Again, yung naging pagkakamali mo noon ay gagamitin ng Diyos para makapagbago ng iba pang buhay. Amen? Nung nakaraan, pinag-usapan natin coming from Revelation chapter 3. Sabi doon, kumakatok ang Diyos sa iyong pintuan at naghihintay lamang siyang pagbuksan mo siya. Sino dito ang pag kumakatok ng sobrang tagal, naiinip?
Ako, medyo gano'n ako pagka, tagal naman, bukas ang pinto lang, pag iihi ka na, nasa siya. Bilisan mo. Lalo yung mga bahay, yung pamilya o kaya naman yung bahay na iisa lang ang di ba po, ang palikuran. Lalo sa atin na hindi naman tayo kontraktor, hindi naman tayo kasing yaman na kung sino man. Ang siyang natin kalita, isa, dalawa, pagka nagsabay-sabay, ayan mo, katukan lang sa pinto. Pero si God, kapatid, He's been knocking at your door, kumakatok siya sa pintuan mo, at hindi siya naiinip. Huwag mo hintayin, tumigil siya kakakatok sa pintuan mo. Again, sabihin mo, sa nasa likod mo naman, kumakatok ang Diyos sa pintuan mo. Alam niyo po, the worst part of God knocking at your door, the worst part na ang Diyos ay kumakatok sa iyong pintuan, ang enemy, ang demonyo, unti-unti niyang binubuksan ang bintana mo. Hanggat hindi mo pinapapasok ang Diyos sa pintuan ng buhay mo, ang enemy, unti-unti kanyang pinapasok, unti-unti kanyang ginugulo, unti-unti kanyang sisirain. Minsan kasi sa atin, po, sa buhay na, ay, kumakatok, lilinis muna ako. Di ba, pag may bisita, linis ang sala, linis ang CR, linis ang kusina, linis ang lahat. Ang kwarto kailangan malinis. May kumakatok Kaya, ganyan kabahay pagka lalo makalat May bisita ka pala, hindi ka nagsabi, linisin ang bahay. Di ba? Pero kapatid, pag ang Diyos ang kumatok, huwag mo nang linisin. Buksan mong marumi. Dahil hindi ikaw ang may kakayanang maglinis. Ang Diyos lamang, kapatid. Open your door. Kahit dirty yung bahay mo, kapatid, ang Diyos ang bahala. Pag ang Diyos ang kumakatok, mo na linisin. Just open the door and let God come in kahit marumi. Kaya tayo tinawag itong pamilyang ito, itong simbahan to, we call it Church of Hope. Again, that hope is Jesus Christ. Yung hope na sinasabi natin si Jesus Christ. We let people come in dirty. Hinahayaan dapat natin ang tao pumasok dito kahit siya ay naging makasala o nagkakaroon ng pagkakasala. We don't say, ay, wag ka dito, makasalanan ka. Wag ka dito, pasaway ka, makulit ka. Wag ka dito, malala ka na, hindi ka na Wag nating sabihin yun. Kasi ang Diyos ang bahala sa buhay ng mga tao yun. Kaya nga tayo nagsasama-sama dito, di ba? Kaya tayo pumupunta. Kaya tayo nagsisimba. Kasi alam natin na tayo marumi din at nililinis ng Diyos. Amen? Pag ginawa mo yun, lumapit ka sa mga tao. Tapos na mga gano'n na yung, hindi na tinalapitan ng tao. Pag silapitan mo, sinunod mo si Jesus, pinaramdam mo, hindi ang religion, kundi ang pag-ibig ng Diyos. I believe you, may dala ka na next week. Next month, mayroon ka ng bit-bit. Ha? Itong simbahan na ito, kapatid, this should be a place, itong lugar na ito, dapat lugar ito ng mga taong gustong magbago sa pamamagitan ni Jesus Christ. Itong lugar na ito, kapatid, ito dapat yung lugar na hindi takot ang taong magbahagi ng buhay niya. No? Ito dapat yung lugar na kung saan, hindi dapat yung, ayoko dyan. Nausgahan ako dyan Pag sinar ko yung dati kong buhay tinitingnan ako mula ulong hanggang baba Itong lugar na ito, kapatid, ito dapat yung lugar kung saan walang condemnation. Amen? Only the love of God and the justice of God. Kapatid, walang pinagagawa ang Diyos na napakarami. Dalawa lang. Mahalin mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat. Higit sa buhay mo, higit sa pamilya mo, higit sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa business mo. Unahin mo siya. At hindi yun kabigatan, kagaanan yun para sa iyo.
ay magbe-benefit doon ikaw. Pangalawa na pinagagawa niya, mahalin mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Para saan? For those who have ministry, no mo, hindi ko kayo pinatatamaan. Pero harapan na to. Sa mga may ministry sa church na ito, no po? Para saan na napapagod tayo dito sa simbahan na ang sipag-sipag mo, pero wala tayong maipakita na po na pag-ibig sa ating kapatid, sa parents natin. Hindi natin napapakita yung pag-ibig sa anak natin, sa katrabaho, sa kaklase, o kahit yung nakasulubong mo kanina, yung kahapon, nakasama mo. Diba? Ano man ang ginagawa natin dito sa loob ng building na ito, these things shouldn't be the main course. Ano po dapat ang main course? Nakikinig pa po ba? O natutusok na? Sabi nga ni Bishop, bukol. Salamat sa correction. Diba, ang main course, kapatid, ng ating buhay, it is what we should do outside this building. Diba? Do we share Jesus? Do we preach the gospel? Tumutulong ba tayo sa mga taong na may bitbit na mabibigat ang bag? Diba? Naglilimos ba tayo? Pinagpe-pray ba natin yung mga taong na kailangan ng panalangin? Ginagawa ba natin yung pinagagawa ng Diyos? Kapatid, sabi ng Biblia, Lucas chapter 6 verse 27 hanggang 36, mahaba po yan, kasama Kim. Ang pag-ibig sa kaawan. Subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipinalangin ninyo ang mga nangaati sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ginagawa ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makakabayad lamang na ang inyo, sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magparamihan kayo na magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit na masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Nagkulang lang po yung mga nasa ano po, sabi dyan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pautangin, anong pinagkaiba niya sa iba? Yung parang yung ano dyan, yung point dyan. Ayan, sabi dyan, ang Diyos ay nagmamahal. Nagiging mabait siya kahit sa mga masasama at sa hindi marunong magpasalamat. Katikari lang, bigat naman ito, ang hirap naman ito gawin. Kaya ka nga may Holy Spirit sa buhay mo. Diba? Pinag-usapan natin last week, diba? Saan sumusunod ang body? Sa soul. At si soul, saan susunod? Sa spirit. At sino ang nananahan sa spirit mo? Si Coco ba? Si Holy Spirit, kapatid. Diba? Kaya nga may banal na spirito ka. Para kapag nahihirapan ka sa mga bagay na pinagagawa,
Nako, listen to this. Nako, listen to the word of God. Kaya may banal na spirito. Kapag mahirap yung gagawin, hindi na ikaw, si Holy Spirit na ang magte-take over. Kapag gigil na gigil ka na, huwag lang ikaw ang kumilos. Pag gigil na gigil, galit ka na, bigay mo na kay Holy Spirit. Kapag kaaangat na yung kamay mo, sa sobrang galit mo, huwag na ikaw, si Holy Spirit na, Lord, take over, di ko na kaya. Diba? Pagpalabas na yung hindi magandang salita, huwag na ikaw, tahimik ka na lang. Holy Spirit, take over. Yun ang prayer mo. Ate, hindi binayaran yung utang ko eh. Ay, utang sa akin eh. Isipin mo na lang pagpapalang mga bagay na yan. Bigit mo na lang. Huwag na lang uulit. Huwag na lang uulit. Be a blessing sa buhay ng ibang tao. Pakita mo ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, let me clarify na po, hindi natin nina-normalize ang kasalanan. Pwede palang pumasok ng kasalanan, mabubuhay na lang ako. Hindi po, hindi natin nina-normalize. Galit ang Diyos sa kasalanan. Ngunit ang gusto nating matutunan ngayong umagang ito, huwag kang magalit doon sa mga nagkakasala. Diba? Mahalin natin sila gaya ng ating sarili. Sa ating pong pagtatapos, kung si Jesus talaga ang tunay na daan, katotohanan at ang buhay tungo sa langit, sa presensya ng ating Ama sa langit, huwag mong ipagdamot. Kung siya talaga ang tunay na daan. At kapag ang tao tinanggihan si Jesus Christ, sila'y mapupunta sa impyerno. Kapatid, huwag mong ipagdamot yung tunay na kaparaanan. Ipakita mo sa kanila yung Diyos na tinanggap mo. For our last verse, kapatid, let us meditate this verse. Sabi sa kanyang salita, God demonstrates His love, His own love for us in this. Habang tayo ay noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus Christ para sa atin. Kapatid, hindi ka niya niligtas kasi nagbabago na siya. Hindi. Kahit nandun ka pa sa panahong lumalakad ka sa kasalanan, niligtas ka niya mula sa mga bagay na iyon. Namanihan ko pong bawat isa na tumayo. Tayo po'y tumuon. Tayo po'y tumuon sa presensya ng Diyos.